Ang number 8 para sa marami ay isang lucky number. Simbolo rin ito ng infinity, kaya minsan nakokonek natin ito sa yaman or sa abundance. Pero kung titingnan natin ang 8 of Swords, maaaring magulat tayo dahil taliwas sa swerte ang larawan ng baraha na ito. May taong nakapiring or blindfold at pinapalibutan siya ng mga espada. At hindi lang siya naka-blindfold, nakagapos or nakatali pa ang katawan niya. Pero look, masasabi nating swerte pa rin ang taong ito. Bakit? Kasi una, hindi siya hinahadlangan o kinukulong ng mga espadang nakapalibot sa kanya. At dahil hindi naman nakatali ang kanyang mga binti at paa, maaari naman siyang makaalis. Hindi naman siya nakagapos sa mga espada o sa kahit na anong structure na makakapigil sa kanya. Ikalawa, wala naman dito ang kung sino man na nagtali sa kanya. Walang pumipigil sa kanyang tumakas kumbaga. Kaya masasabi natin na swerte pa rin siya kung sakaling napunta siya sa sitwasyon na ito kasi meron pang pag-asa. Kumbaga, it's a matter of looking at it from a different perspective. Kung ito ang card na lumabas sa iyong reading, maaaring i-interpret ito into two ways. Either may mga bagay o tao na nagtatali at nagkukulong sa iyo, pero maswerte ka pa rin dahil kung gugustuhin mo ay makakaalis ka pa rin or makakaahon ka pa rin sa kagipitan ng sitwasyon. Or, kung wala namang external factors na nagdala sa iyo sa sitwasyon na ito, then maaaring ikaw mismo o nasa isip mo lang ang pumipigil sa sarili mo. Maaari kang kumilos dahil ikaw mismo ang may choice upang makagalaw at makalaya. Kaya, positibo pa rin kung i-consider talaga natin ang tunay na kahulugan ng upright na 8 of Swords. Kung iisipin natin, ang number 8 ay may hawig sa isang tali or gapos. Pero ang number 8 ay hindi tali na humahadlang sa atin, kundi ito ay infinity na nagsasabi sa atin na huwag tayong susuko, na laging may pag-asa, na there's always something to look forward to. Habang may buhay, may paraan. Ang number 8 bilang simbolo ng infinity ay may kahulugan na enlightenment as well. So, patungkol ito sa paglaya ng ating mga isipan. Ang pumipigil lang sa atin ay ang blindfold, kaya nagdudulot ito ng fear or anxiety or doubt sa sarili natin. So, kaya yung fear na to, kasi feeling natin nasa darkness tayo, ito yung kaguluhan ng isip at pagiging bulag sa katotohanan. Maaaring hindi naman natin pinili maging bulag, ngunit dahil sa mga pinaniniwalaan natin or pinaniniwalaan ng karamihan na nakapaligid sa atin, or kahit mismo yung society, yung state ng society or yung immediate friendships and circles natin, wala tayong choice kundi maging bulag na magsunod-sunuran, 'di ba? Kumbaga, dahil sa mga tao sa buhay natin, nagagaya tayo, nagiging blind follower tayo. So, ang advice ng card na ito ay palayain ang kaisipan, humakbang at matuto sa ating pinagdaraanan. So kung titingnan natin itong 8 of Swords galing sa The Naked Heart Tarot, makikita natin na wala yung taong naka-blindfold. Pero merong rosas sa gitna. Yung rosas ay napapalibutan ng mga tinik na parang mga latigong tinik na pumupulupot sa kanya or nakagapos din sa kanya. Tapos merong mga espadang nakapalibot sa rosas. So kung iisipin natin, di ba yung mga espada para silang natutulak pa ilabas? Kasi baka ang sinasabi ng 8 of Swords card na ito ay pag pinalaya mo ang pag-iisip mo ay para kang rosas na nagbo-bloom, 'di ba? Kapag nag-bloom ka,
parang maitataboy mo yung mga espada na kumukulong sa'yo o pumapalibot sa'yo. Tapos yung mga tinik ay parang sa'yo galing yung mga tinik na kaya mong labanan yung mga espada na pilit kang sinosuppress or hindi ka ginagawang malaya. So, baka yun ang gustong sabihin ng card na to, na kailangan mong mag-bloom na parang isang rosas na meron kang sariling sandata. Yung mga tinik mo, kailangan mong maging malaya at nasa iyo ang kapangyarihan na lumaya. Sakaling lumabas ng baliktad ang Eight of Swords, ang kahulugan nito ay hindi negative. Actually, isa ito sa mga baraha na mas positive ang kahulugan kapag nakabaliktad. Sa Rider-Waite deck, kapag nakabaliktad ang Eight of Swords, then ang advice ay makakalaya na tayo. Mawawala na ang blindfold. Hindi na tayo makukulong sa ating isipan. Kumbaga, makakaalis na tayo sa lugar kung saan natatakot tayo or nakakulong tayo sa mga kasinungalingan at mga fears and anxieties natin. So again, kung ang mga espada sa Suit of Swords ng Tarot card ay may kinalaman sa wisdom or intellect, ibig sabihin dito kung ang mga espada ay kinukulong tayo, ibig sabihin ay hindi sila useful sa atin or ito ang mga learnings or experiences na kinukulong tayo sa fear or takot. So again, ang advice ng card na ito ay may kinalaman kung paano tayo makakalaya sa mga kumukulong na espada sa atin. At kadalasan, nasa isip lamang natin ito. Kapag upright ang Eight of Swords, ang sinasabi niya ay nasa atin ang kapangyarihan para lumaya mula sa mga bagay at sitwasyon na kumukulong sa atin sa takot at ginagawa tayong bulag. We have a choice to leave. Kung gugustuhin lang natin, merong paraan upang makalaya tayo. We can overcome any challenge as long as we set our mind to it. At kapag reversed naman ng Eight of Swords, ang sinasabi niya ay malapit nang mawala ang mga bagay na kumukulong sa atin or malapit na tayong maging malaya. Matatapos na yung mga bagay na kinatatakutan natin na nakatali sa atin at hindi tayo pinapagalaw sa dilim. Mawawala na sila. Yun ang sinasabi ng card kapag naka-reverse. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa muli. Like our videos and subscribe para madali niyong mahanap ang mga videos namin na tulad ng ito.